kaparokya, panibagong record na naman po ang naitala ng noontime program ng Iconic Trio when it comes sa kanilang advertisement. Tama po mga kaparokya, na break na nga po nito yung pinakamataas na number of ads in a single episode, na kung saan ay meron niya po itong 73 highest number of ads. So, meaning mga kaparokya ay more than 73 ang lumabas sa pananghaliang programa ngayong episode na ito. Yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago yan, uumpisahan po muna natin ang online viewership ng dalawang noontime program. Pero mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Naway nasa mabuting kalagayan kayo mga kaparokya habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. Sa mga kaparokya, iniimbitahan ko po kayo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Please naman po mga kaparokya, paki-like and share naman po nang sa gayon ay mas madalas or mas mabilis po tayong ma-recognize ni YouTube, and of course, mas marami pa pong makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So before we dive in our main topic, ay umpisahan po muna natin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Itbulaga Under TVJ Facebook page na may 4 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 2:16 PM, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Tawag ng Tanghalan. Samantalang ang Itbulaga naman po, sila ay may segment na Gimme 5. So dito may kita po natin na ang It's Showtime po ay may 1,100 viewers, samantalang 3,100 live viewers naman po ang Itbulaga. So dito ay lamang ng 2,000 views ang Itbulaga against sa It's Showtime. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. So unahin natin ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 41 million subscribers. At para naman po sa Itbulaga under TV5 YouTube channel na may 2.74 million subscribers. So sa oras na 2:16 PM ang It's Showtime, sila po ay mayroong 34,000 viewers under GMA Network. Ang Itbulaga naman po under TV5 ay may 17,000 viewers. So again, sa oras na 2:17 PM ang It's Showtime, under GMA Network, sila po ay may 34,000 viewers at ang Itbulaga under TV5 ay may 17,000 viewers. So dito makita po natin na kalahati po ang inilamang ng GMA Network sa TV5 when it comes sa TV Network YouTube channel. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.77 million subscribers. At sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.78 million subscribers. So sa oras na 2:17 PM ang It's Showtime, sila po ay may 50,000 viewers. Ang Itbulaga naman po, sila ay may 109,000 viewers. So again, sa oras na 2:18 PM ang It's Showtime, sila po ay may 50,000 viewers. At ang Itbulaga naman po, sila ay may 109,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng It's Showtime ay 85,000 viewers at ang Itbulaga ay 129,000 viewers. Sa Facebook Live, 1,000 sa It's Showtime, 3,000 sa Itbulaga, 34,000 sa GMA, 17,000 sa TV5 at sa main YouTube channel, 50,000 sa It's Showtime, 109,000 views naman po sa Itbulaga. So again, 85,000 views ang nakuha ng It's Showtime, 129,000 views naman po sa Itbulaga. So dito ay lamang ng 44,000 views ang Itbulaga against
sa It's Showtime, meaning ay tambak ang inabot ng It's Showtime pagdating sa online viewership laban sa Eat Bulaga ngayong araw po ng Miyerkules. So as of today ay wala pa rin po ang Uncoverable Star Vice Ganda at nakabalik na nga po si Jose Manalo. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership mga kaparokya. So tara ating alamin ang papremyong ibinigay ng dalawang noontime shows at ang number of odds na lumabas or nakuha ng Eat Bulaga ngayong araw po. So yun nga po mga kaparokya ang naging resulta ng online viewership na kinantak nga po natin ngayong araw po ng Miyerkules. Live na live po ang episode ng dalawang noontime program at kanina nga po wala si Uncoverable Star Vice Ganda. So more than a week na pong wala si Vice Ganda sa It's Showtime at kanina ay nakabalik na nga po si Jose Manalo sa Eat Bulaga. Nga lang ay wala po si Miles Ocampo. But anyway mga kaparokya, lamang po ng 44,000 views when it comes sa online viewership ang Eat Bulaga against sa It's Showtime. Ito po ay para sa segment na Tawag ng Tanghalan para sa It's Showtime at Gimme 5 naman po para sa Eat Bulaga. Ang It's Showtime ay nakalikom ng 85,000 views. Ang Eat Bulaga naman po ay 129,000 views. So dito may kita po natin na talagang bumulusok pababa ang views ng It's Showtime kapag huling segment or huling minuto ng kanilang programa. Unlike sa Eat Bulaga ay consistent ang views na nakukuha po nila. So, 50,000 sa main YouTube channel ng It's Showtime, 109,000 naman po sa main YouTube channel ng Eat Bulaga. Nagkakalayo lamang po sila mga kaparokya sa TV Network YouTube channel sapagkat meron nga pong susundan or kasunod na programa ang It's Showtime. Yung mga prime time or yung mga hapon na programa ng GMA Network ay inaabangan din po ng kanilang mga viewers. But anyway, wagi pagdating sa online viewership ang Eat Bulaga. So magawi tayo mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program. Ang It's Showtime ay may 72,000 at ang Eat Bulaga ay may 118,000 pesos. So dito mga kaparokya, 57,000 sa laro-laro pick, 15,000 naman po sa Tawag ng Tanghalan. Sa Eat Bulaga naman po mga kaparokya, bad news sapagkat meron lamang pong 5,000 sa The Age is Right. Hindi po nakuha yung jackpot na 25,000 pesos. 54,000 sa Sugod Bahay at 60,000 pesos naman po sa Gimme 5. Hindi po nakuha ang jackpot na 50,000 sa Gimme 5. Tanging tatlo lamang or dalawa lamang po ang nasagot ng contestant na naglaro sa jackpot round ng Gimme 5 with total of 60,000 pesos. So dito ay meron nga pong 190,000 combined prizes given ang dalawang noontime program at lamang po ang Eat Bulaga sa It's Showtime pagdating sa pamamahagi ng papremyo. So magawi tayo sa advertisement ng Eat Bulaga at nitong mga nagdaang episode ay mataas ang number of ads na nakuha ng Eat Bulaga. At tulad ng sinabi po natin ay panibagong record na naman po ang naitala ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Pero recap lang po tayo mga kaparokya, nung Lunes ay may 66 TV ads po at nung Martes ay 71 TV ads. Ngayong araw mga kaparokya, meron po silang 76 TV ads. Ito na po ang pinakamataas na number of ads na lumabas sa Eat Bulaga ngayong taong 2026 in a single episode. Sa isang episode lamang po ito. Iba po yung isang buong linggo. Ito po ay isang araw na episode lamang. Kumbaga, na-break na po nito yung 73 highest
number of ads na naitala nila nitong nagdaang mga araw. So sa unang gap at sa pangalawang gap, meron pong tig 38 TV ads ang Eat Bulaga. At yung 38 ads na yan mga kaparokya, yan din po ang pinakamataas na number of ads sa isang gap na natala ng Eat Bulaga. So panibagong record po ito para sa noontime program ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. So pataas po ng pataas from 66, 71 at ngayon po ay 76 TV ads. So hindi po tayo magtataka mga kaparokya na maabutan ang 411 TV ads na naitala nga po nitong nagdaang linggo. So in 3 days episode, ang Eat Bulaga po ay meron na pong 213 TV ads. So meron pa pong 3 episode, Huwebes, Friday, Saturday. So 200 or almost 200 na lang po mga kaparokya ay masosurpass or maaabutan na po nito yung 411 TV ads na na-decom or naitala nitong nagdaang episode. So nakakatuwa mga kaparokya sapagkat matataas or mataas po ang advertisement na nakukuha ng Eat Bulaga ngayong taong 2024. So congrats natin ang Eat Bulaga, lalo na yung mga solid viewers ng pananghaliang programa ng Iconic Trio.